Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman tayo sa panibago nating video. So, dahil pandemic ngayon guys, medyo naisipan kong i-features na lang sa video itong mga DIY ko. So, mayroon akong hawak dito ngayon guys, isang MP3 at isang MP5. So, kung mapapansin niyo is halos magkapareho ang disenyo. Same size, magkasinlaki, sing tangkad. Ang kaibahan lang nito guys is yung circuit board sa likod is malaki ang MP5 kung ihambing sa MP3. So ngayon guys, magtatanong kayo kung ano ba ang MP3, ano ang MP5. So ang MP3 guys, ito yung pinaka-common ko nang ginagawa noon bilang isang Bluetooth DIY project para sa mga sounds, no? Sa mga song lover dyan ito ang ginagamit ngayon, mga Bluetooth sikat. So ang hindi natin alam guys, itong MP5 ay mas nakakalamang pa kung ihambing doon sa MP3. Kung titingnan nyo guys, halos walang pagkakaiba, oh. Iisang size, iisang ano. Pero ang pagkakaiba niyan guys is ang MP3 hanggang sounds ka lang. Sa MP5 guys, pwede kang mag-video key, pwede kang manood ng pelikula. So lalo na kung ikaw ay hindi naka-smart TV, kung ang TV mo ay mga sinaunang TV pa lang, so ito yung pinaka-suggest ko sa iyo guys. So itong i-assemble natin ngayon at panoorin mo hanggang sa matapos upang malaman mo. Tulad nito guys, ang laman nito is ng USB is video key ito. So mga naka-download ito galing sa YouTube na hindi siya gumagana guys doon sa mga platinum ko na DVD player, hindi siya gumagana. So gumagana lang ito pag may smart TV ka. Ang problema kung wala kang smart TV, magagawa mo bang mag-video key? So ito ngayon guys ang pinakapayo ko. Ito yung MP5 na siyang magbabasa kahit hindi ka naka-smart TV. So i-assemble natin guys. Ang kailangan lang natin, igagawa tayo ng box. So sabi nga nila, kung mas maliit na box, mas cute tignan at medyo astig. So gagawa tayo guys ng mas maliit na box para sa ating DIY project. So sa ngayon guys ang mga materials na kailangan natin ay mayroon tayong ano dito. So ang tawag dito guys, kung hindi ako nagkakamali, ito yung mga video port terminal Pero wala kasi tayong kulay dilaw guys, kulay pula ang nabili natin. Pero pwede na yun, susulatan na lang natin ng video out. So isa pang audio video port. So yung dalawahan na magkatabi, pula at saka puti, para naman yan sa ating audio. So para yan sa sounds, papasok ng speaker. So yan yung mga materyales na kailangan natin guys sa project na ito. So pangatlo, mayroon tayong siyempre lead. So medyo paubos yung lead natin, so mayroon tayong bago dito. So ito yung magandang klaseng lead na kikita ko sa ngayon. Hindi ko lang alam, baka sa susunod na mga araw may makita pa akong isang mas maganda pang lead. Take note guys, ang lead ay napaka masama po sa katawan ito, kaya ang usok dapat rin nating iwasan yan, dahil ito ay nakakasira, lalo na kung medyo may hika tayo. So iwas din. So sa ngayon guys, guguhitan ko na itong ating plywood para sa ating project na box na mas maliit. Sabi nga nila, mas maliit, mas astig. So gagawa tayo ng mas astig. Tignan. Well, hindi naman kailangan guys na pagandahin natin, kasi
hindi naman tayo expert na carpenter na gumagawa ng mga zero tolerance. Kahit hindi masyadong maganda, at least ang ating purpose lang naman dito guys ay makagawa tayo ng ating Bluetooth project na video, anong tawag nito, media player, media player, whatever o ano ba yan. Basta kung mayroon kang pelikula guys, pwede mo panoorin doon. So ito na guys, lagariin na natin yung mga na-markingan na natin ng mga kahoy. So ito yung gagamitin natin lagari. Ito rin po ay inasimbol ko na rin lang po ito. So mas convenience kasi akong gumamit dito. Hindi ako gaanong nahihirapan. So kunting hagod lang, di putol na. Mas madali. So kung gusto niyo gumawa ng ganitong lagari guys, edi panoorin niyo yung una kong video. Mayroon akong unang video na ginawa dito. Yari po ito sa washing machine motor. So sana guys panoorin niyo ito hanggat sa dulo. At kung sakali mang magustuhan niyo ang video ito, paki-subscribe na lang din guys. At kung nagustuhan nyo, i-like nyo na rin. So okay na, naputol na natin. So i-assemble na natin to. So ang kailangan naman natin dito guys, sa pag-assemble ng mga box natin, ay kailangan natin ng mga screw, black screw, pangkahoy ito na 1 inches ang haba, and then stick wheel, no? So pwede natin lagyan ng stick wheel, pwedeng hindi, pero dahil may stick wheel naman ako dito, so lagyan ko na lang. At ito guys, ito yung mga screwdrivers natin. Otherwise pwede rin itong pambutas dahil ito ay barina rin. So mas mabilis kasi ang project sa mga tornilyo kapag ginagamitan natin ng mga tools na medyo di motor, mas mabilis. So mas maigi guys na kinakamay natin itong stick wheel. So sa isang side lang ako dito guys maglagay ng stick wheel, kasi ang ganito mga DIY project ay hindi talaga maiwasan na mayroong mga repair situation nito. So yung isang side lang ay naka-steady. So once na mag-repair ka, yung kabilang side hindi siya naka-stick wheel para doon mo siya pwedeng tanggalin. For yun naman, for repair purpose. So lahat naman ng mga bagay guys, kahit sa pinaka leading na mga appliances ay nire-repair din yan ng mga technician. So dito sa atin, so kailangan maglagay din tayo ng space para sa repair. So ngayon susukatan natin tong isa guys. Sukatan natin tong butas dito para ilagay, ayan na. So bubutasan na natin to gamit ang pait. Yung pinakagitna guys ang butasan natin. Itong dalawang pait na to ang gagamitin natin. Pili na lang tayo kung saan dyan sa dalawa na yan. So habang binubutasan natin to guys, keep on watching lang kayo guys. Kung ulitin ko, kung nagustuhan nyo, di paki-like na rin at subscribe na rin guys, para medyo pamasko nyo na. Tulad ngayon may pandemic na. So okay, nabutas na natin to. So ang susunod nating gawin is, so isukat muna natin kung sukat. Ayan, kita natin na medyo sukat na siya. At napansin natin na ano. So ngayon, ilalagay natin dito guys itong sa puwitan naman, sa back na side. Gagawa tayo ng butas para sa audio video port. Yung sa audio port, dalawang magkatabi. Ayan guys, kung nakita nyo, parang mata lang ng
isang taong hindi natutulog. And then butasan natin to gamit ang hole adjuster natin. So hindi ito mahirap butasan kasi mayroon na tayong power tools. So hole adjuster na lang ang ginagamit natin dito. And then i-screw natin to ng mas maliit na screw. Kasi mas maliit naman ang mga butas nito. So make sure lang guys na ang pagbutas mo dito ay hindi gaanong malaki. Kasi ang screwhan nito ay nasa gilid lang. Pag masyadong malaki yung butas natin, baka pati yung screwhan natin ay hindi na lalamunin na ng butas. So tama-tama lang talaga ang butas niya. So ayan na, idikit na natin to guys. So ang susunod natin gawin is i-connect na natin itong linya. Ayan na, nabuo na natin. So itong pula na to guys, dapat ito yung kulay dilaw. So mas better sana kung may dilaw ako nabili. Ang problema wala. So pagtiyagaan ko na lang yung kulay pula. Lalagyan ko na lang ng pangalan na video para hindi malito. Kasi dapat guys yung isang nakabukod na pula ay sa video yan. So sa ngayon okay, so kailangan nating linisin itong audio port niya guys para makalusot sa plywood yung ginagawa nating project, yung RCA cord natin para magkaroon siya ng contact talaga sa ground. So kailangan nating makapasok siya. Medyo masikip pero mas masikip, mas better, mas maganda kaysa maluwag. At so ito ano pa natin, medyo may kasikipan pa, pero mas maganda nga guys ang masikip eh. So ito na, buo na. So i-connect na natin to. Papasok na natin yung mga piyesa dito na dapat nating ilagay. So okay, so asan ba yung ito na. Yun pala guys, nakalimutan kong butasan ang para sa cord natin sa ating power supply. So actually kulang pa ng 2 butas ito kasi mayroon pa tayong butas ng antena saka butas ng power supply. So gamit ulit ang ating hole adjuster. Bubutasan natin to, makapasok lang yung wire. So keep on watching lang kayo guys sa ginagawa nating para malay nyo magustuhan ninyo ito, kasi iba ito doon sa mga una nating ginagawa. MP5 ito na pwede kang manood ng pelikula, no? So siguro sa mga hindi na bago ito, pero para sa mga baguhan, importanteng malalaman nyo ito. Hindi nyo na kailangan ng DVD player dito kung magkakataon. So tulad ng sinabi ko guys, hindi natin hindi natin lagyan ng stick wheel yung ibabaw, kasi in case na mayroong tatanggalin, dito natin siya tatanggalin sa bandang itaas. So tatanggalin na natin to guys para maikabit natin yung power supply. So take note pala guys, so ang power supply pala nito, so medyo hindi kinaya ng maliit natin, so dito to sa malaki. Kakakabit lang nito hindi na kinaya agad. So gamit natin ang ating screwdriver, tatanggalin natin itong mga nakakonect para maikabit natin yung ating power supply. Hindi lang power supply, maging yung pinaka MP5 natin para maikabit na. So
medyo kinulang yung power natin guys, lubat na yung isang battery. So kailangan na natin, wala na, so kuha tayo ng isa. So yung isa natin guys wala na laman, so may reserba tayong isa dito. So yan, gumagana na, ayan, tanggal na. So ikakabit na natin guys itong power supply nito. Take note guys, itong power supply nito ay ano ito, 6 volt. Dito kasi guys sa dalawa na to, sa MP5 at saka MP3, magkapareho sila ng itsura. Nasaan na ba yun? So ito, kung titignan mo guys, magkapareho ng itsura ito. Pero ang number 1 na iingatan natin dito guys, itong MP3 na ito is 5 volts ito. Samantalang itong MP5 na ito is 12 volts. So dapat titignan yung mabuti yan guys, dahil baka masayang lang yung inyong device, inyong module, kung nagkamali kayo ng power supply. Ito yung pinakamasila na bahagi. Kasi kung makabitan nyo ng 12 volts yung 5 volts, lahat ng pinaghirapan mo useless. Wala yun. So dapat guys, kadalasan sa ginagamit nito, ang payo ko kung kayo mag-assemble is, kung mayroon kayo mga extrang cellphone charger, yun ang gawin yung power supply guys sa mga MP3 na yan. Pero dahil itong hawak ko ngayon is MP5 ito, so dapat siya 12 volts, pero nag-iingat pa rin ako guys, gagamitan ko ito ng 6 volt. So hindi yan delikado guys kung 12 volts siya, tulad nitong hawak ko ngayon na 6 volt adapter, converter adapter 6 volt, o ano man yung dyan, 6 volt ito. So itong hawak ko namang device na MP3 is 12 volts. Kaya lang ikakabit ko ito sa kanya guys, mas mababa siya, so hindi siya raised, hindi siya delikado. Titignan ko na lang kung medyo mahina yung supply, maghanap ako ng 12 volts talaga para sa kanya. So kung sakali mang hindi siya tugma, at least mas mahina siya guys, so hindi siya delikado doon sa device natin. So subukan ko ito at hope sana ito yung mapagana siya sa ganitong voltahe lang. Kasi mas mataas ang voltahe nung, kung ikumpara dito guys sa MP3 na ito, talagang pang 5 volts lang ito. Huwag mo siyang salpakan ng 6 volt, huwag mo rin siyang 9 volts, huwag din, lalong huwag ang 12 volts. So dito sa hawak ko na ito, 12 volts siya. So ang gamit natin is mas mahina na transformer. So okay lang yun. So mag-umpisa tayo dyan guys. Kung gumagana na siya sa ganong supply na 6 volt, is wag na natin palitan. Hindi na tayo kukuha pa ng 12 volts. Kasi wala rin akong 12 volts dito, so hopefully na gumagana siya sa ganong voltahe. Inuulit ko guys, hindi siya delikado hindi siya delikado na masira dahil mas mahina siya. So para ka lang gumagamit ng appliances na 220 na naisaksak mo sa 110, so hindi siya delikado. Ang masaklap guys, kung 110 yung appliances mo, naisaksak mo sa 220, yun ang delikado. So dito mas mahina yung device natin kung ikumpara doon sa transformer natin. Kaya okay lang yun. Okay, so tuloy na tayo guys. Medyo maliit yung tornilyo natin, kaya mahirap ikabit ito. Kasi sa laki ba naman ng ating mga power tools. Pero tiyaga-tiyaga lang guys. Ang ganitong trabaho kailangan pasensya, kasi napakaliit ang mga wiring nito. At dapat mo ring ingat-ingatan kasi hindi ganon kadali ang mag-repair, lalo't
malabo na yung mga mata natin. Hindi ko na nakikita guys yung mga maliliit na mga pangalan. So ingat-ingat lang. Kailangan dito is mahinang galaw pero sure ball. So ito na, i-fix na natin to guys. So bago natin takpan ito, ilagay muna natin ito. Tapos i-connect natin yung mga connection. I-test muna natin kung ito ba ay talagang gumagana. Kasi kung buuhin agad natin at hindi naman pala gumana, wag na nating ituloy. Kaya kailangan talaga guys yung i-test muna natin. So hopefully na gumagana ito. Kasi first time ko rin na mag-connect ng ganito guys. So sa mga nagtanong pala kung saan mabili ito, sa Lazada ito guys mabibili. So make sure na kung gusto nyong pang sounds lang, so MP3 pwede yun. So ang halaga siguro noon is nasa 146, 160 depende sa klase. Ganon. Pero itong MP5 guys, medyo mas mahal ito ng doble, triple. Kasi ang presyo nito guys, mayroong 600, mayroong 500. So mas mahal ito ng bahagya doon sa magkaparehong itsura. Kaya hindi mo mahalata kung bakit mas mahal ito ng ganun. Dahil sa kanyang kategory guys na kaya niyang magbasa ng video. Kaya niyang basahin yung mga pelikula mo na nakasave sa iyong cellphone. Nakasave sa iyong USB, memory. Kaya niyang basahin. Unlike doon sa MP3 na hanggang sounds ka lang. So hanggang pakinig ka lang. So itong makabagong teknolohiya na gagawin natin guys, baka magustuhan nyo ito. So marami ito sa Lazada, pwede nyong mabili ito. So ang pangalan nito guys is ano bang pangalan nito? MP5. Hindi siya MP3. Media player. So pagtiyagaan nyo na guys yung mga soldering ko, dahil medyo mahina ako sa mga ganyang soldering. Dahil unang-una iniiwasan ko yung usok nito guys, na wag pumasok sa aking ilong. So mamaya guys, i-test natin to kung gagana ba. So almost finish na ito. I-connect ko na lang yung mga last niyang connection. So para sa connection nito guys, hindi ko na maipakita sa inyo, pero kung may makita kayo dito guys sa likod ng USB module natin, nakalagay na audio out. Sa audio out mo ilagay. Ang audio out kasi guys, yan yung out na nagmula sa ating DIY project papuntang speaker. Yan yung pinaka audio niya, so tunog. So ngayon nandito na tayo guys, i-test muna natin. So yung connection ay connect na, hindi pa nga lang siya fix. So pupunta tayo ngayon sa ating television set. So eto na, for testing lang muna ito kung gagana ba. So hopefully ay gagana ito guys, dahil sayang naman kung hindi. At sa tingin ko naman guys, yung mga connection na ginawa natin is tama at detalyado. So kung walang aberya to, ay gagana ito. So isisit natin itong ampli. So itong ampli na ito guys, medyo hindi magandang buga nito. Actually pinapaayos din lang ito, hindi ko pa naayos. So isubok lang muna natin kung talagang
lalabas ba yung pinaka ano niya, audio niya. Hindi na natin kailangan ng sounds talaga, palabasin lang natin yung kahit mag-ugong man lang siya, so na mayroon siyang audio is okay na yun. Konting retoke na lang yun, ilalabas na yung pinaka tunog niya. So i-on muna natin. So kung nakita natin guys, nag-on na siya. So medyo perfect yung power supply natin na pinasok na 6 volt. Pero dapat 12 volts siya guys, no? So pwede siyang lagyan ng 12 volts kung tutuusin talaga. Kaya lang, ang ginawa muna natin, nag-ingat tayo, 6 volt muna tayo. So kung hindi siya kayang magbasa, edi mag-reduce, i-adjust natin. Gagawin nating 12 volts. So ito na, gumagana na siya guys. So yung sounds natin hindi siya hindi maganda. Talagang ugong lang. So palitan natin siya ng ampli. Mayroon akong isang ampli dito na ginagamit. So i-on na natin itong TV. So tignan natin. Ayun na guys, naka Netflix pa. So lalabas muna tayo sa Netflix. So i-out muna natin. And then pasok tayo dito sa other box. Okay. So i-on natin. Ayun na, nakapasok. Ayun na guys. So yan. Medyo may problema yung jack natin. Pero okay yan guys. Yung mga ganyan is tanda yan na medyo okay na. May problema lang yung mga linya siguro sa Ayan na, kikita natin guys, gumana na yung USB. Ayun na guys, umpisa na. Tumutugtog na siya. So sa madaling salita guys, binabasa niya na ang ating USB na may laman na video key. So hindi lang maganda yung tunog kasi yung ampli natin hindi maganda yung ampli. So mayroon akong isang ampli dito guys na gagamitin. Mas maganda to ang tunog. So okay. So napapansin ko guys is okay yung niya. Doon sa video yung basa niya is okay. So sa madaling salita, itong supply na ginamit ko para sa kanya is compatible sa kanya. So hindi ko na kailangang maghanap pa ng 12 volts. 6 volt kasi ito guys. So pwede na siya. Pwede ng 6 volt. So itong ampli na gagamitin kong mas maganda ang tunog. Napapansin ko guys, ang ganda. Maganda yung niya. So wala tayong switch kasi nito guys. So ang switch na ginamit natin is yung wire ng ating mga nabibiling mini pan, maliit na ceiling fan. Yun ang ginamit ko na wire dito. So may sariling switch na siya. So ngayon i-fix na natin na guys. So i-finalize na natin para matapos na yung ating project. So uulitin ko guys, ang audio video nito hindi ko na ipakita sa inyo kanina kung paano ang connection, pero ano ba ang kaibahan guys ng audio in sa audio out? So mayroon kasi ditong mababasa guys na audio left in, audio right in, left and right, tapos may ground. So pag sinabing in guys, mula sa iyong cellphone papasok sa inyong device na Bluetooth, yan yung in, yan yung connection. Pero pag audio out, mayroong nakalagay doon guys na audio left out, audio right out, and then sa gitna mayroon siyang ground. Yan yung mula sa device ninyo papasok ng inyong ampli. So para malinaw guys, audio in at saka audio out is magkaiba po yun. Yung audio out mula sa ating Bluetooth
na inasimbol, papasok yan doon sa ating amplifier. So yan yung audio out, which is yan yung ginagamit ko ngayon na out dito. So audio out. Kung audio in guys, kung mayroon pa tayong ibang device na ipapasok dito, magiging transmitter lang siya guys. Dadaan sa kanya, papasok din sa ampli. So halimbawa sa cellphone mo, papasok siya sa audio in, and then lalabas doon sa audio out, palabas ng speaker. So malinaw po tayo doon guys. So doon nyo hanapin sa audio out itong ginawa nating port, audio port sa likod. So ito guys, na-finalize natin at medyo buo na. Sa tingin ko is okay naman. Ayan, nakikita natin yung back, front, side. So hindi nga lang siya magandang tingnan guys, dahil hindi naman tayo expert na mga karpintero. Unang-una, hindi pa natin naliha ito. Siguro sa susunod na mga araw lihain ko ito and then pinturahan. Pero para sa akin guys, okay na ito. Kasi wag na natin gandahan, kasi pag gandahan natin baka nakawin. So okay na tong ganitong setup. Medyo maliit nga lang siya guys, cute. Pwede mo siyang daladalahin kung saan-saan man, magaan pa. So ito na, final test na natin. So gamit ang ating mga jack, salpak na natin. So pasensya na kayo guys kasi inuubo-ubo ako, pero okay lang naman. So ito guys, ito dapat kulay dilaw ito. Kasi video, ang color code kasi ng video guys is dilaw. So wala akong nabiling dilaw dahil malayo-layo rin kami dito sa Raon. So red na lang ang nabili ko. So sulatan ko na lang ito ng video para hindi magkamali. At saka nag-iisa lang naman siya guys. So siya, kitang-kita siya. Dito sa audio video, mayroon ding red, may puti. So mahalata siya kasi common yun na ginagamit para sa audio video. Yung sa audio, yung itim at saka puti. So saksak na natin guys yung device. Make sure guys, pag nagsaksak ka ng mga ganito, dapat yung connection ng ating mga RCA port is nakakonect mo na bago isaksak yung mga appliances natin. So i-on na natin ang TV. And then i-on na natin itong ating device. So ayan, nag-OP na siya. And then ayan, nagkaroon na siya ng display. So yung display niya guys, saksakan na natin ito kasi pang video okay ito guys eh. So kung may pelikula tayo, pwede nating isalpak dito. Otherwise, pwede rin ito guys, kung may MP3 ka, hindi mag MP3 ka, pwede rin sa sounds ito. So marami siyang ayan na guys, ayan, gumagana na. Hindi pa natapos yung kwento natin, so tuloy-tuloy lang siya. So dito guys, kung mag-select kayo ng kanta, nag-video kayo, ayun, maganda ang tunog guys, pero hindi pwedeng maipakinig kasi parang bawal yata, pero maganda ang tunog niya. Maganda sa tainga, malinis na madaling salita. So sarap ng kumanta eh. So mayroon siyang select, mayroon siyang sariling remote guys. Ang remote niya is medyo malaki, hindi katulad ng mga remote ng MP3 na maliit. Pasensya na kayo guys, inuubo ako eh. So yun, ayan, binabasa na niya. So titingnan lang natin guys kung mayroong mga kunting problema. Baka kasi guys biglang tumigil, so biglang mag-kumulaps. So sa bagay, tinitest na natin to kanina ng mahaba-haba, kinat na lang natin. So hindi siya hindi siya kumurap. So pag ganyan guys, i-volume mo na yung lahat ng sounds niya, volume mo lahat yung tapos hinaan mo.
kapag ka hindi nagbabago ang device mo guys, so malamang sa malamang is okay na yung ano niya, yung supply na dumadaloy. So sa ngayon, eto na, buo na siya. Medyo astig ng tignan dahil medyo maliit. So kaya niyang basahin guys kahit ilang kanta. Ito yung remote niya guys, oh, mas maliit. Mas malaki-laki ng konti doon sa dating mga DVD. So ito na, tanggalin na natin at hopefully hindi ko alam kung pipinturahan ko pa ito or hindi na, pero sa tingin ko hindi na siguro. Lihain ko na lang to konti, medyo kasi matalas-talas yung gilid-gilid. So yun, tapos na yung project natin guys. So sa mga, kung nagustuhan nyo guys ang video ito, so baka naman pwede nyong i-like o i-subscribe na rin guys bilang support. Ayan guys, hindi siya magandang tignan. Hindi siya magandang tignan pero kapaki-pakinabang siya. Kasi gawa lang naman to guys ng isang hindi karpintero. So kailangan kasi dito is marunong din sa mga karpintero upang mapaganda pa ng gusto yung kanyang box. So siguro sa susunod yun ang pag-aaralan ko guys, paano mag karpintero, paano mag anyway, basta ito na guys, no? So nakikita na natin. So kung gusto nyo ng ganitong klaseng device, dito na kayo. Hindi nyo na kailangan pang bumili ng mga DVD player. So guys, thanks for watching at sana na gustuhan nyo ang video ito. And keep on watching for the other video guys. Please subscribe and like. Goodbye.